Bakit ba kailangan pabalik pa si Mauricio sa partido? Ang tigas ng ulo niyan. Kahit ano man ang mangyari, kailangan bumalik si Mauricio sa Minwa Party. Chairman Kang, may plano ka bang naiisip para pabalikin si Maureen sa Minwo Party? Paano mo nga gagawin yun? Ang tigas ka ng ulo ng babaeng yun. Kahit na si Chairman Kang hindi... Kahit ilang ulit ang kailangan, kukumbinsihin ko siya. That's before the accident. 2 days bago yun nangyari, kuha yan sa loob ng palasyo. Alam mo ba kung ano tong dala niya? Wala siyang alam sa paintings, pero bakit may dala siya niyan? Anong kailangan niya sa drawing tube? Ano kayang nasa loob niyan? Tandaan mong bago siya namatay, ikaw ang huling nakausap niya sa phone, Sasha. Kasi nga... Please, huwag ka na magsinungaling sa akin. Sabihin mo nang nalalaman mo, Sasha. Magsalita ka na! Ang gusto ko lang naman talagang mangyari, tulungan ng tatay mo. Gustong-gusto niyang makabalik ka sa pagiging prosecutor, Edward. Gusto rin kitang tulungan doon. Kung kaya ano? Binigyan ko siya ng painting. Sabi ko ipakita yun kay chairman. At tiyak na ibabalik ka niya sa trabaho mo. Painting? Yun ba yung... The Promise? Kaya ko lang naman ginawa yun. Ang iniisip ko makakatulong yan sa'yo. I'm sorry. I'm really sorry. Hayop talaga siya. Kung ito lang ang hawak mo, hindi mo siya magagawang ipakulong. Mahina pa rin ang ebidensya mo. Hindi naman siguradong may painting sa loob ng tube. O kung dinala niya yun kay Chairman Lee para i-blackmail siya, alam mong mahirap patunayan yun. So ano? Gusto mo manahimik na lang ako? Please calm down. Bakit mo ginawa yun? Alam mo bang parang ikaw na rin ang pumatay sa tatay ko? Ha? Patawarin mo ko. I'm really sorry, Edward. Sabi mo rin, bakit mas pinili mo si Congressman Lee kaysa sa akin? Sa totoo lang, I'm surprised na hindi mo yun maintindihan, Congressman Kang. Ipaliwanag mo. Ano bang problema mo sa akin? Ang problema ko, gusto mong tulungan kita matapos mo akong ihulog sa bangin. Samantalang si Chairman Lee, alam ko na sa simula pa lang na hindi na niya kailangan magpanggap pa sa akin. May alok siya agad na solusyon sa akin. Malaking pagkakamali ang ginagawa mo. Huwag ka sumama sa kanya. Gagawin ko ang lahat para tulungan na namin ito. I'm sorry, Congressman, pero huli na. Tinanggap ko na ang inaalok sa akin ni Chairman Lee. Bawiin mo ang commitment mo! Hindi ko magagawa yan. Look mo rin. Alam mo ba kung bakit hindi ako sumusukong kumbinsihin ka? Dahil sa katauhan mo, nakikita kong pag-asa ng bansa. Gaya mo, mahal ko ang bayan. Nasa tulad mo ang kinabukasan ng bayan. Congressman Kang, Hindi ko na maalala kung kailan naging obsesyon ang pangarap kong yon. Hanggang sa yon ay maging isang ambisyon dahil nakipagkasundo ako sa realidad ng mga halimaw. Hindi ko gusto na matulad ka sa mga kinahinatad ko, Maureen. Ako na lang magdudumi ng mga kamay. Pero, samahan mo ako sa pangarap ko. Please, Maureen. Gamitin mo ako. At tuparin mo ang pangarap ko. Marami na ako mga pagkakamali. Dahil dyan, hindi ko na kayang pangatawanan ng reformang gusto ko. Mansyado na ng dugo ang pangarap na yan. Pero kaya kong ibigay sa iyo ang lahat ng kapangyarihang nasa akin. Matupad lang yan. Congressman, hindi mo ko naiintindihan. Isa rin akong politician. Bilang governor, may pangarap din ako. At kung para dyan, kailangan kong harapin ang dumi ng politika, gagawin ko. Kung para linisin ang politika, magdudumi ako ng kamay. Pero hindi ng iba, kundi ng sarili ko. Pero Maureen, bakit mo gagawin yan? Hindi ba? Politics is 1% idealism, samantalang 99% ang realidad ng negosasyon at kompromiso. Kung gusto mo akong kumbinsihin, huwag mo akong kwentuhan ng reforma.
bigyan mo ako ng mas magandang alok kaysa kay Chairman Lee. Kung meron, baka pag-isipan ko pa.